TV. Ricardo Willis. Kabanata 111 Miranda, huwag mo akong itulak. Personal na inihatid ni Vincent si Ricardo sa banquet hall, at umalis para gawin ang sarili niyang bagay. Ang bulwagan ay napuno ng mga matataas na tao sa lipunan, lahat ay nagtipon sa mga grupo ng 2 o 3, nakikipag-usap sa mga dating kaibigan o gumagawa ng mga bago. May mga self-serve na pagkain at inumin na inilagay sa paligid ng silid, at sa pangkalahatan ang kapaligiran ng palitan ng negosyo ay tila sapat na kaaya-aya. Pagkapasok ni Miranda at ng kanyang mga magulang, nakatanggap sila ng mga pagbati mula sa maraming tao. Kahit na si Emmanuel ay pinaalis sa pamilya Lowe, mayroon pa rin siyang ilang koneksyon sa loob ng mataas na lipunan ng Edoland. Dagdag pa, si Miranda mismo ay isang kilalang Ice Queen CEO na hindi maiwasang makatawag ng atensyon saan man siya magpunta. Nagsimula siyang makipag-chat sa iba't ibang tao kasama ang kanyang mga magulang. Si Ricardo ay hindi masyadong mahilig sa ganitong uri ng okasyon. Dumalo lang siya sa exchange na ito para sa kapakanan ni Miranda. May nakita rin siyang ilang pamilyar na mukha doon, si Monty mula kahapon, ang ama ni Betty na si Anton, pati na rin si Dominic na nagmamay-ari ng karibal na pharmaceutical company sa Lowe's Pharmaceutical. Gayunpaman, hindi mapakali si Ricardo na kumusta. Nakahanap siya ng isang sulok na hindi mahalata para sa kanyang sarili at umupo upang kumain mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, habang nakikipag-usap si Miranda sa isang executive ng kumpanya ng pharmaceutical machinery ay bigla siyang nakatanggap ng card mula sa isa sa mga server. Ms. Lowe, sabi ng magalang na server na nag-abot nito, may humiling sa akin na ibigay ang card na ito sa iyo. Tiningnan siya ni Miranda nang may pagdududa bago ito kinuha sa kanya. Pagkabukas niya, nagbago agad ang ekspresyon niya. Ilang segundo siyang nag-alinlangan bago sumimangot ng malalim at naglakad palabas ng banquet hall. Buong oras nila roon ay binabantayan ni Ricardo si Miranda, kaya nang makita niyang mabilis itong umalis ng ganoon ay nagmamadali siyang sinundan. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya nang maabyuten siya. Nag-aalangan na tumingin sa kanya si Miranda bago umiling sabay sabing, wala lang. Kailangan ko lang gumamit ng banyo. Sasamahan kita, sabi ni Ricardo, naramdamang may mali sa kanyang ekspresyon at nakaramdam ng pag-aalala. Nang marinig ito, tinitigan siya ni Miranda ng nakakainis na sulyap at sinabing, "Rogue. Pupunta ako sa banyo. Manatili ka rito at kumilos ka." Sige, nahihiyang tumanggo si Ricardo. Pinapanood siyang bumalik sa bulwagan at humanap ng mauupuan, si Miranda pagkatapos ay mabilis na lumayo. Bakas sa mukha ni Ricardo ang pagdududa, ngunit sinundan niya ng palihim si Miranda habang walang kamalay-malay at pumasok sa elevator. Makalipas ang 1 minuto, lumabas si Miranda sa elevator at nakarating sa ika-8 palapag ng Delight Hotel. Ang palapag na ito ay may ilang kwartong pambisita, at pagkatapos matiyak na walang makakakita sa kanya, pumunta siya sa room 0811 at kumatok sa pinto. Isang gwapong binata ang lumabas sa loob, ito ay walang iba kundi si Frederick, ang dating kasintahan ni Miranda. "Alam kong sasama ka. Pumasok ka," sabi ni Frederick na may halong pagmamalaki habang nakatingin kay Miranda. Walang ekspresyon sa mukha, sinulyapan siya ni Miranda bago pumasok sa kwarto. Sumilip si Frederick sa labas bago isara ang pinto sa likuran niya. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Ricardo sa isang sulok na may halong pangungutya sa sarili, sakit sa puso at galit na nakasulat sa kanyang mukha. "Dito ka ba mag-restroom?" Sarkastikong bulong ni Ricardo sa sarili habang pinagmamasdan silang sabay na pumasok sa kwarto ng hotel. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang asawa ay nakatago sa kanyang likuran kasama ang kanyang dating kasintahan. Nag-book pa sila ng isang silid sa hotel ng magkasama. Hindi mahalaga kung gusto nilang pagalawin muli ang kanilang lumang apoy. Pinaalalahanan ni Ricardo na arranged marriage lang ang kanilang dalawa, kaya wala siyang karapatang panghimasukan ang personal na buhay nito. Pero bakit kailangan niyang magsinungaling tungkol dito? Matapos maranasan ang pagtataksil ni Claudia kanina sa buhay, ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pagkabalisa sa loob ni Ricardo.
Bumalik sa banquet hall, nakaupo doon si Ricardo na nagbuhos ng isa pang basong puno ng brandy na nilunok niya nang hindi gumagamit ng anumang dragon energy technique para sa detoxification. Hinayaan niya ang sarili na manhid dahil sa alak na umaasang magpapagaan ito ng damdamin. Samantala, sa room 0811. Ano ang gusto mo sa akin, Frederick? Tanong ni Miranda na nagngangalit ang mga ngipin habang papasok sa suite ng hotel na mukhang galit at sama ng loob. Miranda, hindi mo ba naiintindihan ang nararamdaman ko? I love you, and it hasn't changed all these years. Akala ko sa paglulubog ko sa career, makakalimutan kita. Pero nagkamali ako. Miranda, please give me another chance. Can we start over? Sabi ni Frederick, hawak ang kamay ni Miranda na may malalim na pagmamahal. Naramdaman niya ang lambot ng kamay nito na nagpakilos sa kanyang puso. Nang makita si Miranda sa kanyang harapan, na mas maganda at nakakabighani pa kaysa noong college days nila, umikot ang emosyon ni Frederick. Nagbago ang mukha ni Miranda, at pilit niyang inalis ang kamay sa pagkakahawak ni Frederick. Let go. Frederick, we're already over. I came here to tell you don't bother me anymore. I'm married, and I'm very happy. My husband is good to me, and I love him. Please, huwag ka nang magpakita sa buhay ko. Nang marinig ito, napangisi si Frederick, Miranda, huwag kang magsinungaling sa akin. May nag-check ako ngayon. Ang Ricardo ay isang pupi na natagpuan mo. Hindi mo siya tunay na asawa. Malamang hindi ka pa niya ginagalaw diba? Kalokohan yan. We have our marriage certificate, malamig na sabi ni Miranda. So what if you have it? Nalaman ko rin na si isa mula sa isa sa apat na pangunahing pamilya ang humahabol sa iyo ngayon, nakangusong pagpapatuloy ni Frederick. Nakita mo lang ang lalaking ito para kasuklam-suklam si isa kaya sumuko siya sa iyo. Miranda, huwag kang masyadong magpakatigas sa sarili mo, nakangisi niyang dagdag. Hindi mo pa alam sa likod ko ay ang pamilya Brooks sa Slougmore. Ang pinuno ng pamilya Brooks ay si Lord Town Marshal ng Military District, hindi isang bagay na madaling ikumpara ng Edoland Security District. Ang taong iyon ay tunay na isang higanti sa mga gawaing militar na kumokontrol sa hindi mabilang na mga tropa sa ilalim ng kanyang utos. And Mrs. Brooks happens to be my godmother. Basta magkasama tayo, walang magagawa si isa. Miranda, we are meant for each other. Huwag ka nang magalit sa akin. I promise that I will cherish you forever. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, kumilos si Frederick patungo sa pagyakap sa kanya. Maganda si Miranda, at halos hindi na niya napigilan ang sarili. Nakipaglaro siya sa hindi mabilang na mga babae sa mga nakaraang taon, ngunit sa tuwing lumilipad ang kanyang isipan, palaging bumabalik sa nakamamanghang kagandahan ni Miranda. Nagdulot ito ng mga problema sa tuwing siya ay malapit sa ibang mga babae. Pagkatapos ng lahat, na pinahahalagahan ang gayong walang katulad na kagandahan minsan. Sino pa rin ang makakahanap ng interes sa granite sa tabing daan? Get lost. Frederick, can you please show some respect? I don't care about your background or how impressive your status is now, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Pilit na tinulak ni Miranda si Frederick at nagsalita ng may pagtutol at pagkasuklam. Nang matapos siyang magsalita, sa wakas ay nagalit at nahihiya si Frederick. Bahagyang nabaluktot ang kanyang ekspresyon habang nagsasalita sa maput na tono, Miranda, huwag mo akong itulak. Huwag mong kalimutan na nasa kamay ko pa rin ang mga nakakahiyang video mo. Kung hindi ka sumunod sa akin, gagawin ko. Publiko at sinisira ang reputasyon nitong mapagmataas na diyosa ng negosyo. Kabanata 112 mukhang mahusay. Nang marinig ang pagbabante ni Frederick, bakas sa mukha ni Miranda ang galit at gulat. Ang dahilan kung bakit handa siyang pumunta at makita si Frederick ay dahil sa mga video na ito. Frederick, napakasama mo. Kinagat ni Miranda ang kanyang mga ngipin at napuno ng puot sa lalaking nasa harapan niya. Sa kanilang mga taon sa kolehiyo, sa wakas ay napagtagumpayan si Miranda ng patuloy na pagtugis at pagsisikap ni Frederick na pasayahin siya. Matagal nang magkarelasyon ang dalawa,
at ito rin ang first love ni Miranda. Ngunit ang hindi inaasahan ni Miranda ay palihim na naglagay ng pinhole camera si Frederick sa apartment na inuupahan niya. Nag-record siya ng maraming pribadong video ng pang-araw-araw na buhay ni Miranda, tulad ng pagligo at pagpapalit ng damit. Minsan, birthday ni Frederick at gusto siyang bigyan ng surpresa ni Miranda. Hindi niya ito sinabihan ng maaga at dumiretso sa kanyang pwesto. Dahil dito, nakita niya si Frederick na hindi magandang tingnan. Nakikisali siya sa mga intimate activity kasama ang ibang babae, at ang masakla pa, may hawak siyang telepono sa kanyang kamay, naglalaro ng ilang pribadong footage ni Miranda. Noon lang napagtanto ni Miranda na hindi lang siya niloko ni Frederick kundi pati ang kasuklam-suklam at walang kahihiyang tiktik sa kanya ng palihim. Sa sobrang galit ay sinampal niya ito ng ilang beses. Kahit anong paliwanag at pagmamakaawa ni Frederick, desidido niyang tinapos ang relasyon. Hindi niya inaasahan na, pagkatapos ng ilang taon, muling lilito si Frederick at gagamitin ang mga pribadong video na iyon para i-blackmail siya. Despicable. Miranda, how could you say that I am despicable? It's all because I love you too much and want to have you so badly. Bakit ba kasi naghanap pa ako ng ibang babae in the first place at gumawa ng mga ganoong bagay? Hindi ba dahil hindi mo ako hinayaang hawakan ka? Nang marinig ito, si Frederick ay tumugon sa isang medyo nababagabag na paraan. Si Miranda pala ang sinisisi niya sa mga karumal-dumal na ginawa niya sa sarili niya. Frederick, pinapasakit mo ako. Sa magagandang mata ni Miranda, bakas ang pagkasuklam. I'll ask you again. Gusto mo bang masira ang reputasyon mo o sundin ako? Malamig na ngumuso si Frederick at nagbabanta sa kanyang tono. Mamatay man ako, madisgrasya man ako, hindi kita hahayaang magtagumpay. Nagnganga ang ngipin ni Miranda. Ikaw. Nang marinig ito ni Frederick, nanlamig ang kanyang ekspresyon. Ito ay tila hindi inaasahan, ngunit si Miranda ay nakakagulat na mabangis. Sa sumunod na sandali, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at pabagsak na humiga sa sopa na parang nawawalan ng pag-asa. Wika ni Frederick na may mapait na ngiti, saka kinuha ang red wine sa coffee table at nagsali ng 2 baso. Miranda, ginawa ko ang lahat ng ito dahil gusto lang kitang mapasaakan. Pero paano ko dadalhin ang sarili ko na sirain ka talaga? Huwag kang mag-alala, matagal ko na talagang sinira ang mga video na iyon. It was just a scare tactic kanina. Malungkot na sabi ni Frederick. Nang matapos siyang magsalita ay bahagyang nanginig ang puso ni Miranda sa kanyang mga sinabi. Nang makitang ganito si Frederick, umiling siya sa hindi makapaniwala. Bakit kailangan mong gawin to? Hindi na kita magugustuhan kahit kailan. Okay then. Pagkatapos nating mag-inuman, magkahiwalay na tayo ng landas at huwag na tayong makipag-ugnayan sa isa't isa. Sabi niya habang itinataas ang baso niya para mag-toast kasama si Miranda bago nila ito inumin sa isang lagok. Sige. Huwag ka nang babalik para asarin ako. Pinunasan ni Miranda ang bibig at malamig na sabi sa kanya bago tumalikod at naglakad palayo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang hakbang pasulong ay natisod siya at bumagsak sa lupa. Miranda, saan ka pupunta? Hindi ka makakatakas sa hawak ko. Hahaha. Tawa ng tawa si Frederick. Samantala sa banquet hall. Sunod-sunod na uminom ng alak si Ricardo nang walang interes sa anumang bagay sa paligid niya. Palagi niyang iniisip na wala siyang anumang espesyal na damdamin kay Miranda ngunit ngayon napagtanto niya na siya ay mali. Ang mga tao ay hindi gawa sa kahoy o damo. Sino kayang walang pakiramdam? Matapos magpanggap na pinakasalan si Miranda sa loob ng mahabang panahon, hindi namamalayang nahulog na rin si Ricardo sa kanya. Kung negosyo lang ang namamagitan sa kanila bakit ang dami niyang gagawin para sa kanya? Ngunit ngayon ang lahat ay tila hanggal. Katulad ng nangyari kay Claudia dati. Babae. Haha. Sumimsam ulit ng malakas si Ricardo sa kanyang inumin habang kinukutya ang sarili nang biglang may tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. Paglingon ni Ricardo ay nakita ni Ricardo na nakatayo doon si Henry na nakatingin sa kanya na nagtataka, Mr. Ward. What brings you here? Ricardo slurred out hindi malinaw dahil sa ngayon ay nakainom na siya ng labis na alak.
Mr. Willis, may ipapakita ako sa iyo. Sumunod ka sa akin, sabi ni Henry sa seryosong tono. Ano yun? Hindi interesado, iwinagayway ni Ricardo ang kanyang kamay, hindi interesado. Tungkol ito sa asawa mo, Miss Miranda. Naging seryoso ang ekspresyon ni Henry. Sa pagbanggit kay Miranda, sa wakas ay itinaas ni Ricardo ang kanyang mga talukap at nagtanong, ano ang tungkol sa kanya. Gusto niyang sabihin na wala itong kinalaman sa kanyang ngunit pinigil niya ang mga salita sa huling sandali. Makalipas ang 1 minuto, inalalayan ni Henry ang medyo lasing na si Ricardo at dinala sa operations room ng hotel sa palapag na ito. I won't go in. It's not convenient, huminto siya sa pintuan at hinayaang pumasok si Ricardo ng mag-isa. Tumingin si Ricardo nang may pagdududa kay Henry bago nalilitong naglakad papasok. Sa loob, may hilera ng mga computer na pinapatakbo ng mga babaeng empleyado kasama si Kira ang tagapagmana ng pamilya Ward. Miss Ward, anong ginagawa mo dito? Anong gusto mong makita ko? Curious na tanong ni Ricardo. Pinanliitan siya ng mata ni Kira at sarkastikong sinabi, The Delight Hotel is our property. Hindi ba pwedeng nandito ako? Kung ano yun. Halika dito at tingnan mo. Lumapit si Ricardo nang marinig ang mga salita, at nakita niya ang isang batang babae na nagpapatakbo ng computer. Biglang may lumabas na video sa screen. Sa video, isang matikas at nakamamanghang figure ang naghubad at gumawa ng ilang nakakaakit na pose sa harap ng salamin. Sa susunod na sandali, binalot niya ang sarili ng tuwalya at pumasok sa banyo. Hindi napigilan ni Ricardo na malunok habang nanunood. Gayunpaman, masasabi ng sinuman na hindi niya sinasadyang akitin ang sinuman dahil ito ay naitala sa loob ng kanyang sariling tahanan. Mga batang babae. Lalo na ang mga magaganda ay madalas na hinahangaan ang kanilang sarili sa harap ng mga salamin. Gayunpaman ang pagiging lihim na naitala ay nagbabago ng mga bagay ng buo. Gusto mo ba ang nakikita mo? Napasulyap si Kira kay Ricardo na tila naluluha na sa kanguyam, emph. Ang mga lalaki ay lahat ng baboy na hinding-hindi makakalaban sa tukso. Mukhang ang galing. Ang galing talaga. Walang kamalay-malay na tumanggo si Ricardo, ngunit mabilis na napagtanto ang kanyang pagkakamali. Matapos ang awkward na ubo, dali-dali niyang pinatay ang screen ng computer sa takot na baka may makakita sa babae sa video. Anong kinatatakutan mo? Puro babae lang ang nandito. Naiinip na sabi ni Kira. Hindi yun ang punto. Sagot ni Ricardo na madilim ang mukha. Sa sumunod na segundo, napuno siya ng lakas at lahat ng bakas ng alak ay agad na nawala. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalas. Is this my wife Miranda? Tell me. Saan mo nakuha itong footage? Kabanata 113 paumanhin, nandito ako. Agad na nahilo si Ricardo. Naramdaman ni Kira at ng iba pang mga babae sa control room ang mabangis na tingin ni Ricardo at hindi maiwasang manginig sa loob. Pakiramdam nila ay nilalapitan sila ng matalim na espada. Hoy, bakit galit na galit ka? Hindi namin ginawa itong video, protesta ni Kira. Ang lalaking ito ay talagang nagmamalasakit sa kanyang asawa, naisip niya sa kanyang sarili. Saan galing? Malamig na tanong ni Ricardo na tuluyang nawala ang kanyang kalasinggan. Sumenya si Kira sa isa sa mga babaeng nagpaliwanag sa nangyari kay Ricardo. Nakakonekta pala itong control room sa projector sa banquet hall. Ngayon sa business conference, maraming sikat na negosyante ang magbibigay ng mga talumpati sa entablado. Kabilang sa kanila si Frederick, chairman ng isang biotech na kumpanya mula sa Slockmore. Ang mga negosyanteng ito na nagsasalita sa entablado ay magsisave ng kanilang mga materyales sa pagsasalita sa likod ng entablado bago sila umakyat sa entablado. Pagkatapos ay maaari nilang direktang paandarin ang projector sa entablado at i-play ang anumang kailangan nila ayon sa kanilang mga pangangailangan. Nakikita ng control room sa hotel ang mga materyales na ito kaya nakita nila ang video ni Frederick na nasave ng maaga sa backstage. Yung anak sa labas. Matapos makinig ay panay ang pagbabago ng mukha ni Ricardo habang nagngangalit ang mga ngipin at galit na nagmumura. Sa sumunod na segundo ay bigla siyang natauhan, nako. Nasa panganib si Miranda.
Sinasabing nagmamadali siyang lumabas ng control room na may pag-aalala sa buong mukha. Anong nararamdaman mo, baby? Sa room 0811, dinala na ni Frederick si Miranda sa kama at nagmamalaki sa kanya. Frederick, kasuklam-suklam kang tao. Pinagdroga mo ba ako? Nanghihina ang buong katawan ni Miranda na wala ng lakas kahit na nagpupumiglas ng pilit na bumangon. Gusto mo pa bang umalis? Don't worry, kahit bitawan kita mamaya, hindi mo nakakayanin. Sabi ni Frederick habang hinawakan ang pisngi ni Miranda, Miranda, lalo kang gumaganda araw-araw. You jerk. Tanggalin mo yang mga marurumi mong kamay. Gusto siyang sampiin ni Miranda ngunit nakita niya ang kanyang boses na mahina at walang kapangyarihan sa halip na tila mas nakatutukso kaysa nakakapinsala. Naramdaman na lang ni Frederick na matuno sa kanyang spell. Frederick, anong ginagawa mo? Krimen. Makukulong ka dahil dito. Please, calm down. Umaasa si Miranda na matatakot niya si Frederick. Gayunpaman, si Frederick ay walang takot at nanunuya. Miranda, bakit ako makukulong? Kung may magsusumbong, ako ang magsusumbong sa iyo. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang isang DV camera mula sa cabinet at itinutok ito kay Miranda sa kama. Kapag nagkabisa na ang mga gamot mo, magsisimula na akong mag-record. Ang totoo ay hindi mo ako napigilan at itinulak ako palayo. Ako binigyan ka ng mga gamot na hindi lalabas sa loob ng 2 oras. Nang marinig ito ay nagalit at nawala ng pag-asa si Miranda. Hayop ka. Hayop. Hayop. Better than being worse than a beast. Miranda, akin ka. Mamahalin mo ako ng buong buo kapag hawak kita habang buhay. Matagumpay na tumawa si Frederick. Napatingin siya sa magandang babae na namumula ang mukha ng bahagyang umikot ang katawan. Hindi na siya makapaghintay. Alam niyang malapit nang magkabisa ang mga gamot ni Miranda. Ang paningin sa kanya ay parang hinog na peach na naglalabas ng nakamamatay na tukso. Hindi niya napigil ang iabot ang nanginginig na kamay patungo sa sexing paa nito dahil sa excitement. Ricardo, Ricardo, nasaan ka? Iligtas mo ako, Ricardo. Sa kanyang huling kaunting pagtutol na natitira sa kanyang puso, bumulong siya sa pangalan ng isang tao, Ricardo. Pero darating kaya siya? Walang alam si Ricardo tungkol sa kanyang lihim na pakikipagkita kay Frederick. Paano kaya niya mahahanap ang lugar na ito? Ang pag-iisip nito ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa si Miranda habang ang 2 linya ng luha ay dumausdas mula sa gilid ng kanyang mga mata. F***K it all. Iniisip mo pa ba ang walang kwentang she***T na yan ngayon? Ano pa ba ang maganda sa kanya? Hindi ba't isa lang siyang binata na halos hindi makatipid? Asan ako? Kulang kumpara sa kanya. Mas mahusay ako kaysa sa sinumang kabataan na halos hindi makatipid tulad niya. Ikaw na mapagpanggap na maliit na B*** ay magmamakaawa para sa aking pag-ibig sa lalong madaling panahon. Nang marinig niya ang pagsigaw ni Miranda sa pangalan ni Ricardo mula sa kanyang bibig, agad na nagalit si Frederick, napalitan ang kanyang mukha. Ricardo, Ricardo. Si Miranda, sa kabila ng kanyang kawalan ng pag-asa, ay patuloy na umuungol ng walang malay. Tumigil ka. Kahit gawin mo, hindi siya darating para iligtas ka. Isuko mo na yang pag-asa na yan. Frustration na sigaw ni Frederick. Boom! Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang biglang sumabog. Bumukas ang pinto ng guest room. Sa susunod na sandali, isang figure ang sumugod. Sorry, nandito ako. Pagkapasok, mariing tinitigan ni Ricardo si Frederick. Ricardo, Ricardo, dumating ka talaga. Nakikita ko ba ang mga bagay? Mahinang itinaas ni Miranda ang kanyang ulo, at nang makita niya ang pamilyar na figure, bumuhos ang mga luha na parang baha sa bundok na sumabog sa mga pampang nito. Ito ay isang halo ng labis na kagalakan at isang malalim na paglabas ng mga emosyon nang makita ang isang taong mapagkakatiwalaan niya. Ikaw. Ikaw. Napatingin si Frederick sa papasok na si Ricardo, namumutla ang mukha. Papatayin kita. Sinabi ni Ricardo ang bawat salita, dala ang nakakatakot na layunin habang papalapit kay Frederick.
Ngunit sa sandaling iyon, dali-daling dumating si Henry kasama ang isang grupo ng mga tao. Hinawakan niya si Ricardo, at sinabing, Mr. Willis, huwag kang pabigla-bigla. Ang pagpatay sa kanya dito ay magdudulot ng malaking gulo. Siya ay isang batang negosyante na inimbitahan ni Mr. Reed para sa kaganapan ngayon, at siya ay magbibigay ng talumpati sa entablado mamaya. Hindi naman nasakit si Miss Miranda, kaya huwag kang magmadali. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Ricardo at pinigilan ang pagnanasang saktan si Frederick. Ang palitan ng negosyo ngayon ay inorganisa ni Vincent, ang pinakamayamang tao ni Cranford. Si Ricardo ay may utang na loob sa kanya at hindi dapat gumawa ng eksena sa isang kaganapan na kanyang na-host. Bukod pa rito, ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng pamilya ng Ward, at ang paggawa ng pagpatay dito ay magpapalubha ng mga bagay para kay Eric at Henry. Pagkatapos ng lahat, si Frederick ay mukhang may ilang katayuan at impluwensya. Get lost. Mas mabuting hindi nakita-makita. Pinandilatan ni Ricardo si Frederick, mahigpit na nagbabala sa kanya. Nagmamadaling tumakas si Frederick sa silid, tinitigan ng masama si Ricardo bago umalis. Ricardo. Kaya lang, sumigaw si Miranda sa matamis na boses at biglang sinuntok si Ricardo mula sa kama. Nakapulupot sa leeg ni Ricardo ang mga braso niyang parang mad-ulash na tubig na ahas. Ramdam ni Ricardo ang mainit na simoy ng hangin at ang mainit na hininga na lumalabas sa bibig ni Miranda sa kanyang leeg. Ito ay medyo nakakalasing. Bilisan mo, tulungan mo akong maghanap ng bagong kwarto. Agad na bulalas ni Ricardo kay Henry. Hinawakan ni Ricardo si Miranda at sinundan si Henry sa isa pang guest room, saka diretsyong nilock ang pinto. Tulungan mo ako. Gusto ko. Nang ihiga na niya ito, si Miranda muli, tulad ng isang pugita, ay sumalubong sa kanya. Nag-iinit ang kanyang katawan, at ang kanyang magagandang mata ay nakatutok kay Ricardo. Para makadalaw sa business exchange meeting na ito, nagpalit pa si Miranda ng isang formal na damit sa gabi. Ang kanyang mga payat at magagandang binti ay patuloy na naghahadya sa isa't isa, na halos hindi na makayanan. Kabanata 114 na pagmamahal ng isang maginoo sa kagandahan, na may wastong pag-uugali sa pagkuha nito. Napalunok ng mariin si Ricardo, pilit na pinipigilan ang kanyang kalmado. Damn it! Hinding-hindi ko sasamantalahin ang kasawian ng isang tao. Bagamat kasalukuyang sumisigaw si Miranda na gusto niya ito, alam ni Ricardo na ito ay dahil nasa ilalim siya ng impluwensya ng lason at hindi ang kanyang tunay na pagnanasa. Sa kabila ng nakamamatay na tukso, huminga ng malalim si Ricardo at pinatatag ang kanyang isipan. Maingat niyang inalis ang mga braso ni Miranda sa kanyang leeg, pagkatapos ay pinindot niya ang isang tiyak na punto ng acupressure sa kanyang tiyan, na nagsasabing, ayos lang, ay detoxify kita ngayon. Ricardo, ihatid mo ako. Please. Nakikiusap ako. Maalinsangan at nakakaakit ang boses ni Miranda, halos mawalan ng kontrol si Ricardo. Damn! Kung patuloy mong ginagawa ito, hindi ko na talaga kaya. Walang paraan sa paligid nito, si Miranda ay napakaganda. Ang kanyang kat-anji tanging mukha, well-defined figure, at ang kanyang kasalukuyang mapang-akit na kilos ay hindi mapaglabanan ng sinumang lalaki. Sorry. Kinagat ni Ricardo ang kanyang mga ngipin at, na may determinadong puso, gumamit ng tamang lakas upang ihatid ang isang tadtad sa leeg ni Miranda mula sa likuran. Sa wakas ay tumahimik ang Diyos ang CEO, umikot ang kanyang mga mata at nawala ng malay. Anong maliit na demonyo? Ungol ni Ricardo at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Karaniwang malayo at malamig si Miranda, ngunit habang ipinapakita niya ang mapang-akit na panig na ito, mas mahirap para sa sinuman na labanan. Sumunod, huminahon si Ricardo at sinimulang imasahe ang acupoints ni Miranda, binuhusan siya ng dragon energy para ma-detoxify siya. Pagkatapos ng 100 minuto, nang marinig ang ungol ni Miranda, nagising siya mula sa pagkakahimbing. Are you okay now? Anong nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Ricardo. Napuno ng masalimuot na ekspresyon ang magagandang mata ng Diyos ang CEO habang nakatingin kay Ricardo.
Bagamat nagkaroon siya ng drug reaction noon, hindi siya nawala ng malay kaya naalala niya ang nangyari. Sa pag-iisip, biglang namula ang pisngi ni Miranda nang mapagtantong ngayon lang talaga niya ito pinakiusapan kay Ricardo. Sumunod, may kaunting hinanakit at ayaw. Ang jerk na ito, hindi man lang sinamantala ang pagkakataong gumawa ng kahit ano sa kanya. Na-knockout mo rin ba siya? Ricardo, may gusto ka ba sa mga lalaki? Ang sumunod na segundo, si Miranda, na hindi nabigo sa pagbigla sa kanyang mga salita, ay biglang binigkas ang pangungusap na ito. Halos lumuwa si Ricardo ng isang bibig ng dugo at sinabing may itim na mukha, mayroon na akong anak na babae. Nang marinig ang mga salitang ito, si Ricardo ay napawisan at napaisip sa sarili, hindi man lang kita ginalaw, bakit hindi ka pa rin masaya? Hindi naman. Sa totoo lang, kung matino ka, hindi ako magpipigil. Pero adik ka, I am not so depisable as to take advantage of someone's weakness. Gustong-gusto ng isang Ginoo ang kagandahan, ngunit kinukuha niya ito ng may karapat-dapat. Nang marinig ito, ang magagandang mata ni Miranda ay nagbigay kay Ricardo ng malamig na sulyap, ngunit sa kaibuturan niya ay muli niya itong pinahahalagahan. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Ricardo ang pinto at nakita si Henry na nakatayo sa labas. May bakas ng misteryo ang mukha niya, at kinindatan niya si Ricardo habang sinasabi, Mr. Willis, sumama ka sa akin. May magandang ipapakita ako sa iyo. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at bumaling kay Miranda, magpahinga ka na at ako na ang bahala sa isyong ito. Lalabas ako para sa isang bagay. Ibinuka ni Miranda ang kanyang bibig, gustong tawagan si Ricardo. Sa sandaling ito, gusto lang niyang manatili rito si Ricardo kasama niya. Pag-alis niya, pakiramdam ni Miranda ay walang laman ng loob. Hindi na malaya ni Ricardo ang iniisip ni Miranda at sinundan niya si Henry sa kwarto ni Frederick. Mahilig talaga itong si Frederick na mag-record ng mga video. Mr. Willis, tingnan mo nga. Wika ni Henry at binato ang isang DV kay Ricardo. Kinuha ito ni Ricardo at kinalikot saglit, at biglang lumitaw ang isang hindi maatim na tanawin. Ang libangan na ito ni Frederick ay kapareho ng kay J. Howard. Talagang nasiyahan sila sa paggawa ng pelikula sa kanilang mga matalik na pakikipagtagpo sa iba't ibang babae. Pagkaraan ng ilang sandali ay napuno ng masamang ngiti ang mukha ni Ricardo. Sa sandaling ito, napagtanto niyang hindi niya naiintindihan si Miranda noon, kaya hindi na niya ito partikular na itinanong kung ano ang nangyari upang maiwasang masaktan siya. Pero kahit hindi niya itanong, malamang nahulaan ni Ricardo ang cause and effect. Malamang nalihim na pinuntahan ni Miranda si Frederick dahil ginagamit niya ang mga video na iyon para banta siya. You bastard, trying to mess with my wife. I'll make you lose face. Pagkabalik ni Ricardo sa silid ni Miranda, ipinahayag ng Diyos ang CEO ang kanyang pagnanais na umalis. Nangyari ang ganoon at wala siya sa mood na dumalo sa business exchange meeting dito. But Ricardo persuaded her to stay, may magandang palabas na panuurin mo mamaya. Anong palabas? Anong nangyayari? Sumimangot si Miranda, at ngayon ay hindi masyadong mataas ang kanyang pangkalahatang kalooban kahit na ano paman, ang kanyang puso ay dumanas ng hindi na mapananauli na trauma ngayon. Palabas ni Frederick. I guarantee na kaya mong ilabas ang galit mo. Sa kabila ng pangungumbinsi ni Ricardo, inakay pa rin niya si Miranda pabalik sa bulwagan. Sa sandaling ito, ang exchange meeting ay nakarating na sa speech section. Ang nakatayo sa entablado ay walang iba kundi si Frederick mismo. Miranda, Ricardo, saan kayo nagpunta ngayon? Nakita sila ni Cara at Emmanuel at binati sila. Kumunot ang noo ni Cara at pinagalitan si Miranda at Ricardo, kahit na gusto niyong mag-date, kailan pa kayo hindi? Bakit tumakbo sa exchange meeting na ito? Mom, hindi kami. Sabi ni Miranda na medyo hindi natural ang ekspresyon. Okay. Stop talking. Listen to his entrepreneurial experience and learn from it. Mataimtim na iwinagayway ni Emmanuel ang kanyang kamay. Nang marinig ang pangungusap na ito ay nakaramdam ng pagkasuklam si Miranda na may bakas ng pagtutol sa kanyang mukha.
Tumayo si Frederick sa entablado at kumpiyansa na nagsasalita tungkol sa kanyang proseso sa pagnenegosyo habang nakasuot ng suit na mukhang sariwa at malinis na parang walang nangyari noon. Sa pagtingin sa mayabang na anyo ni Frederick ay nakaramdam ng pagkahilo si Miranda habang nakatitig sa kanya na may galit sa kanyang mga mata. Ngayon sa wakas ay nakita niya ang kanyang tunay na ugali, isa lang siyang hamak. Nakakamangha talaga si Frederick. Nagsimula siya ng sarili niyang kumpanya sa murang edad. Ngayon gusto na niyang magbukas ng mga branch sa Edoland. Sabi ni Kara sa tabi nila. Siya ay pinangalan ng isa sa nangungunang 10 batang negosyante ng taon ni Slockmore. Ricardo, kailangan mo ring magsikap, dagdag ni Emmanuel. Kahit na mayroon kang ilang mga koneksyon at impluwensya sa ngayon, ngunit kailangan mo ring matutunan kung paano gawin ang mga ito sa iyong sariling mga mapagkukunan tulad ng ginawa ni Frederick upang ang pagbubukas ng mga kumpanya sa ibang mga estado ay maituturing na kahanga-hanga. Nang marinig ang mga salitang ito mula sa bibig ng kanyang mga magulang, malamig na napangiti si Miranda saka nagngangalit ang kanyang mga ngipin na nagsasabing, "Dad, Mom. Some people may look shiny outside, but they are actually beast inside. How can they compare with Ricardo?" Miranda, anong klaseng usapan yan? Bakit hindi mo aminin na ibang tao ang magaling? Namula ang mukha ni Kara sa sama ng loob. Mr. and Mrs. Lowe, makikita mo kung gaano talaga kawalanjiya at kasuklam-suklam ang lalaking ito sa entablado. Humalaklak si Ricardo. Nang marinig ito, malamig na bumantong hininga sina Kara at Emmanuel, na nagpapakita ng pahiwatig ng pagkabigo kay Ricardo. Nadama nila na si Ricardo ay hindi sapat na mapagpakumbaba. Nang makatagpo siya ng mga kabataang mas magaling sa kanya, napaka-negative ng mindset niya. Kaya lang, pagkatapos magsalita ni Frederick sa stage, biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Bumaon ang tingin niya kay Miranda na may masamang tingin. Sige. Natapos ko nang ibahagi ang aking karanasan sa pagnenegosyo at sana ay nakatulong ito sa inyong lahat. At ngayon, ilalantad ko ang isang scam sa mundo ng negosyo. Siya ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan sa ibabaw, ngunit sa totoo lang ay sobrang promiscuous sa likod ng mga saradong pinto. Kabanata 115, Kaaway ng kaaway. Sa sandaling magsalita si Frederick, agad na sumambulat ang buong silid sa isang mainit na usapan. Walang inaasahan na magkakaroon ng ganitong segment sa pagtatanghal ng negosyo ngayon. Inilalantad ang scam sa industriya. Ano ang nangyayari? Narinig ni Miranda, na nakatayo sa ibaba, ang mga salitang ito at agad na naging tense ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang kamay ay likas na humigpit sa paligid ni Ricardo, at ipinakita niya ang hitsura ng pagkabalisa. Ricardo, tara na. Ngayon na. Bahagyang nanginig pa ang boses ni Miranda. Bigla niyang naisip ang banta ni Frederick sa kanya kanina. Sinabi niya na kung hindi siya sinunod nito, isasapubliko niya ang mga video na iyon at masisira ang kanyang reputasyon. Sa puntong ito, narinig ni Miranda na sinabi ni Frederick na ilalantad niya ang scam sa mundo ng negosyo. Paanong hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan niya? Ang gulat at pagkabalisa ay nanag sa isip ng Diyos ang CEO. Bagamat ang mga video na iyon ay mga pribadong pag-record lamang ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ang mga ito ay ginawang publiko at nakita ng lahat. Hindi na siya muling mabubuhay ng normal. Miranda, trust me. Magsisimula na ang palabas. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Miranda at naramdaman ang kanyang kalungkutan. Kumpiyansa at mahinahon niyang inaliw siya. Ngunit, may ibang gustong sabihin si Miranda. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagsimula ang tunog ng pag-record. Despicable thing, masarap ba sa pakiramdam? Sa sandaling lumitaw ang eksena, tumahimik ang buong bulwagan at lahat ay nakatingin sa screen sa gulat. His. Kaagad, umalangaw ang boses ng isang lalaking nakararanas ng sakit at kasiyahan. Si Miranda, na puno ng pagkabalisa at pagkabalisa, ay narinig ang mga tinig na ito at ang kanyang magagandang mata ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkalito. Walang paraan na ang isang video ng kanyang sariling buhay na lihim na kinukunan ay may ganoong tunog. Sa sumunod na segundo, nagtataka siyang tumangala.
Ngunit agad siyang dumura at mabilis na nag-iwas ng tingin, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkasuklam at pakiramdam ng paghihiganti na kasiyahan. Sa kanyang pagkamangha, nakita niya si Frederick sa larawan, ganap na hubot-hubad, at may kwelyo ng aso sa leeg. Isang babaeng nakasuot ng leather na pantalon at isang leather jacket na may hawak na latigo sa kanyang kamay. Damn! Nakakakilig na laro ni Mr. Reynolds. Ang paglalantad ng scam sa mundo ng negosyo, hindi ba siya mismo? Hindi ko ini-expect na ang top 10 young entrepreneurs sa Slockmore ay mga ganitong klaseng tao, sok-sok. Anong kaguluhan to? How can someone be so shameless to release a video like this of himself? Nahiya rin si Kara na manood at nagluwa ng sumpa. Ricardo, mali ako kanina. Huwag kang matuto sa mga katulad niya. Pawis na pawis din si Emmanuel. Sa nakaraang segundo, ang batang negosyante na itinuturing na namumukod tangi sa kanilang isipan ay naging isang walang hiyang hamak. Ano? Anong nangyayari dito? Paano nila nailabas ang mga ito? Sino ang naglalaro? Namula ang mukha ni Frederick. Sa pagtingin sa hindi mabata na mga imahe ng kanyang sarili, malapit na siyang mabaliw at mapasigaw ng histeryoso. The next second, Frederick looked fiercely at Miranda and Ricardo, bastards. Kayo ang may gawa nito. Ipaglalaban kita. Sinabi niya iyon at nagmamadaling bumaba ng entablado, gustong makipag-away kina Ricardo at Miranda. Gayunpaman, sa sandaling ito, maraming mga tauhan ng seguridad sa ilalim ng utos ni Henry ang sumugod at hinarap siya sa lupa. Lahat ng naruroon ay pinagmamasdan ng pangit na ugali nitong batang negosyante, at pinag-uusapan ito. Mahal, ano ang pakiramdam? Nagbibigay ba ito sa iyo ng kasiyahan? Nakangiting tanong ni Ricardo at bahagyang namula ang magandang mukha ni Miranda habang nahihiyang sulyap kay Ricardo. Si Frederick, ang kasuklam-suklam na hamak na ito, ay gustong sirain ang kanyang reputasyon sa mga recording na iyon. Sa huli, inilabas niya sa publiko ang kanyang sariling hindi magandang tingnan na imahe. Paanong hindi malalaman ni Miranda na ang lahat ng ito ay si Ricardo ang gumawa? Sa ilang sandali, napuno ng hindi maipaliwanag na emosyon ang puso niya. Malinaw na alam ng lalaking ito ang tungkol sa pag-record ng video, ngunit hindi siya nagtanong at tahimik na nilutas ang lahat ng mga krisis para sa kanya. Ricardo, salamat. Sincere na sabi ni Miranda. Maging ang salitang, salamat, ay tila walang kapangyarihan at mapatlas sa lahat ng ginawa ni Ricardo para sa kanya. Ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Tahimik na umiling si Ricardo. Sa sandaling ito, muling bumungad sa mukha ni Miranda ang lungkot at pagkabalisa. Pero iyong mga recording ko. Nang marinig ito, bumantong hininga si Ricardo at sinabing, huwag kang mag-alala. Nawasak na silang lahat. Natagpuan namin ang mga reel ng pelikula na may mga recording na iyon sa silid ng hotel ni Frederick. Ngayon, tuluyan na silang nawala sa mundong ito. Hindi napigilan ni Miranda ang pagpatak ng luha. Ricardo, hindi mo man lang ako tinatanong tungkol sa mga video na yan. Bakit mo ba ako ginagamot? Napangiti si Ricardo at sinabing, hindi na kailangang hulaan. Ang hamak na iyon ang palihim na kinunan ka ng pelikula. Asawa kita, at hanggat asawa mo ako, hindi ko hahayaang may masaktan ka. Ricardo. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Miranda at ibinaon ang sarili sa mga bisig ni Ricardo na mukhang nalilito sa tabi nila sina Emmanuel at Kara, hindi alam kung ano ang nangyayari. Anong ginagawa mo? Umuwi ka na at ipagmalaki mo ang iyong pagmamahal. O mabuti pa, bigyan mo kami ng apo. Sarkastikong sabi ni Emmanuel. Samantala sa pasukan ng isang kulungan sa Edoland. Isang babae ang lumabas mula sa loob ng kulungan kung saan maraming tao ang naghihintay sa kanya sa labas. Ms. Carter, everything is okay now, sabi ni Caden na nangunguna sa grupo ang tiwala ni isa. Nilinlang ni Claudia si Nora na magbigay ng ebidensya laban kay Tiger ngunit naaresto dahil sa mga kasong child trafficking na iniimbestigahan. Gayunpaman, ginamit ni Caden ang kanyang mga koneksyon upang mapalaya si Claudia dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Ikaw? Curious na tanong ni Claudia. Let me introduce myself first.
My name is Caden Lloyd, a lawyer by profession. And also an enemy of your ex-husband Ricardo, pakilala ni Caden sabay abot ng kamay para makipagkamay kay Claudia. Nang marinig ang pahayag na ito ni Caden, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Claudia bago ito nakipagkamay sa kanya sabay sabing, "Hello. Tinutulungan mo ba ako dahil you're Ricardo, ex-wife? I believe that means we can work together against him, right? The enemy of my enemy is my friend. Your ex-husband has been ruthless towards you. Surely he deserves some payback." Malamig na tanong ni Caden habang tumatawa ng sarkastikong pagtatapos ng kanyang pangungusap. Nang marinig ang pahayag na ito, bahagyang kumislap ang mga mata ni Claudia bago umiling sabay sabing, I don't want to go after Ricardo anymore. He's too powerful now. I can't beat him. Masyadong makapangyarihan. Iyan ay katawa-tawa. Ipaalala ko sa iyo na isa sa 4 na pangunahing pamilya sa SAIT ang sumusuporta sa akin, Mr. Isa Austin. Kung magtutulungan tayo ibig sabihin susuportahan din tayo ni Mr. Austin. Ano ang dapat nating katakutan sa isang maliit na gigolo? Don't tell me. Hindi ka galit sa dati mong asawa. Ngini siya ni Caden bago malamig na tanong ulit. Nang marinig ang mga salitang ito mula sa kanya ay muling nagdulot ng galit sa loob ni Claudia kaya kitang-kita sa kanyang mukha ang mga nagngangalit na ngipin. Hate. Of course, I hate him. Pangarap kong pagsisisihan niya. Kabanata 116 na pupunta ba ako at magmamakaawa sa gigolo na iyan. Nang gabing iyon, bumalik si Claudia sa bahay ng kanyang mga magulang. Parehong nagulat sina Maisie at Adam nang makitang bumalik ang kanilang anak. Claudia, nasa labas ka. Kanina pa kami sinusubukan ng tatay mo na humila ng mga string para mawala ka. Bulalas ni Maisie sa tuwa. Mukha rin namang gamaan ang loob ni Adam. Nag-usap kami ni Tom, at kahit na pinalayas niya kami noong una, tinulungan ka rin niya sa huli. Ngumuso si Claudia sa kanilang mga sinabi. Walang ginawa si Tom para sa akin. Ayaw na niyang may gawin sa akin. Noong nasa kustodiya siya, tinawagan niya si Tom sa telepono. Ngunit labis siyang natakot ni Ricardo kaya wala na siyang gustong gawin pa kay Claudia. Si Tiger at ang kanyang mga tauhan ay nahuli ng mga pulis habang si Tom ay naruroon sa pinangyarihan ng kanilang pag-aresto. Nakita niya mismo kung gaano kalakas ang mga koneksyon ni Ricardo at kung gaano kakilakilabot ang kanyang lakas. Maging si Edward mismo ay personal na dumating kasama ang kanyang mga tropa para tulungan si Ricardo sa gulo. At tungkol kay Ricardo mismo, siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Mas alam ni Tom kaysa kanino na huwag nang makipagkulitan sa kanya lalo na nang dumating si Claudia na nagkataong dating asawa ni Ricardo. Kung hindi Tom o Ricardo ang tumulong sa iyo na makaahon sa gulo, sino ang tumulong? Curious na tanong ni Maisie. Adam chimed in too, dapat may nararamdaman pa rin si Ricardo sa iyo. Baka lamambot siya after all these years. Tutal alam naman ng lahat kung gaano kanya kamahal noon. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Claudia pagkarinig nito pero umiling siya, hindi sila dalawa. Don't worry about it. Sa sinabi nito, pumasok siya sa silid na inilaan ni Maisie para lamang magamit niya sa pagbisitang ito sa bahay. Bagamat sinabi niya ito sa labas, hindi maiwasan ni Claudia na makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Pagkapasok sa kwarto ay nag-alinlangan sandali si Claudia saka dinil ang number ni Ricardo. Ilang beses siyang tumawag, ngunit sa bawat pagkakataon, binababa niya ang tawag. Hanggang sa pang-anim na pagtatangka ay tuluyan na niyang sinagot ang tawag. Claudia. Ang malamig na boses ni Ricardo sa linya ng telepono. Ricardo, ako na. Ako. Lumabas na ako, sabi ni Claudia sa malumanay na boses. Oh, nakalabas ka talaga. Well, congratulations. Anong problema? Nakangiting tanong ni Ricardo. Sa sandaling ito, kinuha niya ang kanyang telepono at pumasok sa banyo upang maiwasan na marinig ni Nora, na nasa malapit, ang kanilang pag-uusap. Ricardo, alam kong mali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa kapakanan ng ating anak. Nangako akong magbabago at magiging mabuti sa iyo.
Kung magpakasal tayong muli ay mabibigyan natin ng kumpletong pamilya ang anak natin, hindi ka ba pumapayag? Mahinang pakiusap ni Claudia. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ricardo na mapamura at isang salita lang ang binigay kay Claudia, "Get out." Para sa kapakanan ni Nora. Noong ang kanilang anak na babae ay may malubhang karamdaman noon, si Ricardo ay humiram ng $10,000 mula sa kanya upang iligtas ang buhay ng kanilang anak na babae. Ngunit tinanggihan siya ng walang pusong babaeng ito. Ngayon napag-usapan niya na gawin ito para sa kanilang anak na babae. Pagkasabi niyon ay diretsyong ibababa na ni Ricardo ang telepono. "Ricardo, wait. Please don't treat me like this. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko ngayon. Ayaw na sa akin ni Tom na yun at hindi ko na alam kung paano mabuhay nang wala siya. Honey, ngayon naiintindihan ko na ikaw ang taong pinakamamahal sa akin sa mundong ito at tinatrato ako ng pinakamahusay. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Honey, let's go back to how things were before. You care about me so much. Surely you can't bear seeing me like this." Claudia said with a crying voice pitifully, then continued expectantly, "Nga pala, may gusto pa akong sabihin sa'yo. Can we meet?" After a moment of silence on Ricardo and, he said, "Claudia, alam mo ba? Dati mabait ako sa'yo, at best, nakakaloko lang. Pero ngayon, kung patuloy akong may kinalaman sa iyo, nakakaawa lang yan. Ang mga tao ay maaaring maging hanggal ngunit hindi sila maaaring maging kaawa-awa. Kaya itigil mo na yan." With that said, diretsyong ibinaba ni Ricardo ang tawag habang hinaharang din ang number ni Claudia. Nang marinig ang abalang tono sa kanyang telepono, namutla sa galit si Claudia. "Ricardo, magsisisi ka. I swear. You are my man, I cannot win your love back so I must destroy yours instead. Maghintay ka. What I cannot have, I'd rather destroy. Miranda, this is what forced my hand." Kinaumagahan, lumipat si Frederick ng mga hotel at umupo sa kanyang sopa na nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nag-dial ng numero. "JDL, si Frederick. Yung batch ng poor quality herbs na nasa kamay mo hindi pa nabibili, di ba? Dapat kang makipag-ugnayan sa Lowe's Pharmaceutical. Yes, they are in urgent need of raw materials now. Can you guarantee that you can handle it?" "Hehe, walang problema." Pagkababa ng telepono, baka sa mukha ni Frederick ang masama at sama ng loob. Sa business exchange meeting kahapon, napahiya siya at naging katatawanan ng lahat ng naroon. Halos masira niya ang kanyang reputasyon. Mabuti na lang at inutusan ni Vincent ang mga bisitang dumalo kagabi na huwag ipagkalat ang bagay na ito alang-alang sa mukha ng pamilya Brooks. Kaya kahit na si Frederick ay stunk sa loob ng Edoland Business Circle, at least hindi pa ito ganap na kumalat. Ngayon ay galit na galit siya kina Miranda at Ricardo. Gayunpaman, hindi niya nalaman na si Miranda ay pinatalsik na ng pamilya Lowe. Ito ay hindi isang marangal na bagay at ang pamilya Lowe ay hindi isinapubliko ito sa labas. Sa makatuwid, mayroong ilang mga pagkakamali sa paghahanap ng impormasyon ni Frederick. Akala niya ay si Miranda ang CEO ng Lowe's Pharmaceutical. Kaya nakaisip siya ng masamang planong ito para patayin si Miranda. Sa araw na iyon, sa hapon, panay ang pagbabago ng mukha ni Romeo sa opisina ng CEO ng pharmaceutical ni Lowe. "Dad, anong nangyari? Nalaman mo ba?" Kinakabahang tanong ni Harlow nang makita ang pangit na ekspresyon ni Romeo. Napatingin din si Elisa sa asawa na may halong pag-aalala. "Nalaman ko. Malamang pinutol tayo ni Albie at ng mga yun dahil kay Ricardo." Mabangis na sabi ni Romeo habang nagmartilyo sa kanyang mesa. Nakipag-ugnayan siya kay Albie para tanungin kung sino ba talaga ang na-offend nila. Pero hindi man lang siya pinansin ni Albie. Maaari lamang mag-imbestiga si Romeo sa pamamagitan ng ibang mga channel. Ngayon lang sa wakas ay nakatanggap ng mensahe, ang anak ni Albie ay minsang nalasan at hindi direktang iniligtas ni Ricardo. At ang batang iyon ay may leukemia din na pinagaling mismo ni Ricardo. Sa madaling salita, si Ricardo ang anak na tagapagligtas ni Albie. Malapit nang lumabas ang sagot. "Damn it,
It turned out we really offended Ricardo. Sabi ni Harlow na may pangit na mukha. Na-offend natin ang isang tao na hindi natin dapat na-offend. Akala ko kung sino, pero walang kwentang tao lang pala. Hindi ba't kaunting pabor lang kay Albie? Parang si Ricardo ay isang mahusay na tao. Umismid si Elisa sa mukha ni Harlow. Dad, what do we do now? Magmamakaawa ba talaga tayo sa maliit na punk na iyon? Kabanata 117 panlilinlang sa kanila na lumapit. Si Romeo at ang kanyang pamilya ay may iba't ibang mga ekspresyon, na may kawalan ng katiyakan sa kanilang mga mukha. Ngayon ay tila inayos ni Albie ang pakikipagtulungan sa iba pang mga supplier ng hilaw na materyales upang putulin ang kanilang supply dahil sa Ricardo. Tanungin mo yang lalaking yan. Imposible. Imposible talaga. Bulalas ni Elisa. Ngunit ano ang gagawin natin? Kung hindi natin makuha ang mga hilaw na materyales sa oras, hindi natin matutupad ang napakalaking utos na iyon na may mabigat na mga sagnay ng parusa. Tutal, milyon-milyon ang pinag-uusapan natin ngayon. Baka kahit na humaharap sa mga legal na kahihinatnan kung hindi kami maghahatid ng isang bagay na malayo ang kahawig ng mga produkto sa mga ahenteng iyon, sabi ni Harlow, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kasing asim ng bato sa cesspool ang ekspresyon ni Romeo. Sila ang mga huling taong handang pumunta at humingi ng tulong kay Ricardo, ngunit ang hindi paggawa nito ay magreresulta sa matinding pagkalugi at posibleng maging oras ng pagkakulong. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ng opisina. Sino ta? Naiinip na tanong ni Romeo. Mr. Lowe? Ako po, Felix, sagot ni Felix, ang pinuno ng procurement para sa mga hilaw na materyales sa loob ng kumpanya. Pinahintulutan ni Romeo na pumasok, at pumasok si Felix kasama ang isang lalaki na matangos ang tenga at makitid ang baba. Sino ito? Tanong ni Romeo na may pagtataka. Mr. Lowe, this is JDL Diaz, a raw materials supplier from Slockmore, pakilala ni Felix. Habang nagsasalita si Felix, hindi naiwas ang lumiwanag lahat sina Romeo, Elisa, at Harlow. Ano? Isang supplier ng hilaw na materyales mula sa Slockmore. Maaaring ito ay, so you're Mr. Diaz, I see. Please, have a seat. Masiglang bati ni Romeo. Harlow, magtimpla ka ng tsaa. Nagmamadaling umalis si Harlow para maghanda ng tsaa. Mr. Diaz, pwede ko bang itanong kung ano ang nagdala sa iyo sa kumpanya namin? Naiinip na tanong ni Romeo. Napangiti si JDL, inayos ang isang patak ng buhok sa mukha sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, Mr. Lowe, nabalitaan ko na ang iyong kumpanya ay kasalukuyang nahaharap sa kakulangan ng mga hilaw na materyales. Nagkataon, ako ay isang wholesaler ng mga hilaw na materyales. Kung kailangan mo ang mga ito, maaari akong mag-supply sa iyo, syempre, ang presyo ay maaaring bahagyang mas mataas. Humalaklak ang lalaki, at isang pahiwatig ng tuso ang kumikinang sa kanyang mga mata. Matapos sukatin ang mga reaksyon ni Romeo at ng iba pa, nagpasya siyang taasan pa ang presyo para mas lalong kumita ang mga ito. Mataas. Magkano ang mas mataas? Tanong ni Romeo. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Romeo at nagtanong, kung ang presyo ay masyadong mataas, natatakot ako na hindi ko ito matatanggap. How about a 10% increase from the average market price? As far as I know, you are in urgent need of medicinal herbs right now. And I also have to pay for transportation fees since I'm bringing them over from Slockmore, right? Nakangiting sabi ni JDL. A 10% increase. Okay, no problem. Kailan mo may hahatid ang mga kalakal? Mayroon ka bang lahat ng uri ng mga halamang gamot na kailangan namin at kung ano ang kanilang kalidad? Nakahinga ng maluwag si Romeo at sabik na nagtanong. Let's sign the contract first and then I'll immediately arrange for logistics to deliver here. You can rest assured about the quality. Just tell me what kind of medicinal herbs you need and I guarantee that we have them all. Kumpiyansa na tinapik ni JDL ang kanyang dibdib. Great! Pirmahan na natin. Masayang bulalas ni Romeo. Pagkaalis ni JDL kasunod ng pagpirma ng kontrata.
Hindi napigilan ng pamilya ni Romeo na tumawa sa isa't isa na may excitement at relief sa mukha. Haha! Tinutulungan tayo ng langit. Ngumiti ng malapad si Romeo. Alam kong may darating na kumakatok sa aming mga pinto na humihingi ng kooperasyon sa amin dahil ang aming gamot ay napakapopular. Ang mga mangangalakal ng damo na ayaw makipagtulungan sa amin noon ay magsisisi kapag nakita nila kung gaano karaming pera ang maaari nilang kumita sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa amin sa hinaharap. Excited na sabi ni Elisa habang animated na kumakaway ang mga kamay sa paligid. Yung Mr. Diaz talaga may mata para sa magagandang business opportunities, unlike those losers like Albi na hindi marunong kumita kahit nabigyan ng ganyang opportunity. Natawa si Harlow habang pinapagalitan si Albi kasama ang iba pang mga herb merchant na ayaw makipagtulungan kanina. Pakiramdam ng tatlong miyembro ng pamilyang ito ay parang biglang naging malinaw muli ang lahat. Sa sandaling iyon, biglang napabulala si Elisa ng, "Oh my God!" Habang nag-iisip ng iba, "Honey, Harlow, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nalaman ni Emmanuel na maibabalik natin ang orihinal nating pinagkukunan ng mga halamang gamot?" Nang marinig ni na Romeo at Harlow ang tanong na ito, naisip ni na Romeo at Harlow ang birthday party ni Kara kung saan nakita nila ang kanilang masasayang ekspresyon matapos maputol sa kanilang supply chain bago. Hey! Medyo natutulala sila ngayon. Hayaan silang tamasahin ang kanilang pansamantalang tagumpay dahil sa lalong madaling panahon malalaman nila na ang lahat ng ginawa nila ay nagbibigay daan lamang sa ating tagumpay. Malamig na napangiti si Harlow habang iniisip ang magiging reaksyon ni Emmanuel nang malaman muli ang tungkol sa kanilang bagong pinagkukunan ng mga halamang gamot. Maiintindihan nila muli na ang pagputol ng mga supply ay pansamantala lamang, ngunit ang 4 na bagong gamot na ito ay magdadala ng mga permanenteng benepisyo para sa amin magpakailanman. Pagmamalaki ni Romeo. Eksakto. Magagalit sila kapag nakita nila ito. Nakakabusog kung iniisip lang iyon. Mahal, paano natin yayain si Emmanuel at ang pamilya niya kapag inihatid na ni Mr. Diaz ang mga paninda natin? Tingnan nila sa kanilang mga mata kung paano tayo lumingon. Ang tubig at lumabas sa itaas. Isang palihim at matagumpay na ngiti si Elisa. Great idea. That's what we'll do. Saka lang magiging tunay na kasiya siya. Haha. Pumalakpak si Romeo bilang pagsang-ayon. Kinabukasan, buong umaga naging abala sina Miranda at Ricardo sa pabrika at katatapos lang ng tanghalian nang tumunog ang telepono ni Miranda. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, napakunot ang noo niya dahil sa disgusto. "Sino ta?" tanong ni Ricardo. "Harlow." Ang Diyosa na CEO ay labis na inis sa kanyang pinsan sa ngayon. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sumagot siya, "Ano iyon?" "Pinsan, pumunta ka kaagad sa factory area. May natitira pang isyu noon na kailangan mo ng atensyon." "Anong klaseng issue?" Hindi maipaliwanag na tanong ni Miranda na naguguluhan. "I can't explain over the phone. Malalaman mo pagdating mo dito." "Ay oo nga pala, huwag mong kalimutang dalhin si Ricardo." Bakit may kinalaman ito kay Ricardo? Lalong naguguluhan si Miranda ngayon. Siyempre siya. "Bilasan mo, medyo nakakalito ang mga bagay dito. Kung hindi ka darating kaagad, kailangan nating ibigay ang bagay na ito sa mga nauugnay na departamento." Seryosong sabi ni Harlow. Nakaramdam ng kaba si Miranda matapos marinig si Harlow na nagsalita ng ganoon, ngunit nag-alinlangan pa rin sandali bago sinabing, "Okay then, I'm coming." Hindi niya maisip kung anong uri ng mga problema ang maaari niyang iwan sa lugar ng pabrika, ngunit mas ligtas kaysa sa sorry. Sa puntong ito, maging si Ricardo ay mukhang naguguluhan. Anong klaseng pakulo ang muling nilalaro ni Harlow? Hindi ko rin alam. Let's go check it out, umiling si Miranda habang mabilis na natapos ang pagkain nilang dalawa bago nagmaneho patungo sa planta ng pharmaceutical company sa western suburbs. Pagdating nila sa gate ng plant area, nakita nila si Harlow na naghihintay sa kanila. Ano ba talaga ang nangyayari? Bumaba si Miranda sa kanyang sasakyan at nagtanong. "Halika. Dadalhin ko kayo para may makita." Bahagyang itinaas ni Harlow ang kanyang baba habang ang isang kislap ng kasiyahan ay tumawid sa kanyang mukha nang makita silang dumating.
Haha, alam kong kaya ko silang linlangan na lumapit. Kabanata 118 pinapayuhan ko Seong huwag tanggapin ito. Naglakad sina Harlow, Ricardo, at Miranda patungo sa lugar ng bodega na may ilang truck na nakaparada sa labas at naghihintay ang mga manggagawa sa mga pasukan. Nandoon na sina Romeo at Elisa, mukhang amused at proud habang pinagmamasdan ang paglapit ng tatlo. Nagpalitan ng tingin sina Miranda at Ricardo, naramdamang may nangyari. Hoy, dumating na ang pamangkin ko at si Ricardo, nakangiting sabi ni Romeo. Anong nangyayari? Bakit mo kami pinatawag dito? Mataray na tanong ni Miranda. We need your help to inspect some medicinal herbs that we just received from a wholesaler, paliwanag ni Romeo. Ikaw ang namamahala sa kumpanyang ito noon, kaya dapat alam mo ang mga bagay na ito. Halika, tingnan mo. Nagsalita si Romeo na may mapanukso at nasisiyahang tono. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Miranda, at isang banayad na lamig ang lumitaw sa kanyang magagandang mata. Oh, ano to? Parang hindi maganda ang mukha mo, pang-aasar ni Elisa sa gilid. Nagalit siya nang makita kaming nakahanap ng bagong supplier ng hilaw na materyales. Napangiti si Harlow. Then she added, Miranda, Willis, hindi mo nakita yan na darating, di ba? Baka pinaputol mo na ang mga gamit namin ni Albi at ng kanyang barkada, pero may handang tumusto sa amin. Hindi kami maa-delay. Ikaw, nagdiwang ng masyadong maaga noong nakaraan. Sa mga salitang iyon, parehong humagalpak sa tawa sina Romeo at Elisa, mukhang lubos na nasisiyahan sa kanilang sarili. Umasim ang ekspresyon ni Miranda habang tinatitigan ang pamilya ng kanyang tiyuhin. Ang ipinakita nila bilang pagtugon sa mga isyu sa pabrika at pagsuri sa mga hilaw na materyales ay malinaw na dahilan upang dalhin siya dito at magsaya sa kanilang tagumpay. Nakakatuwa ba? Ricardo, tara na. Malamig na sabi ni Miranda, medyo hindi nasisiyahan, at naghanda siyang umalis kasama si Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, umiling si Ricardo. Miranda, sandali. Napataas ang kilay ni Miranda sa pagdududa. Pagkatapos ay banayad na sumangot ng hangin si Ricardo at, pagkatapos suriin ang mga truck, lumingon kay Romeo at sinabing, ipinapayo ko sa iyo na huwag tanggapin ang mga hilaw na materyales na ito. Maaari itong humantong sa mga malalaking problema. Nang marinig ito, isang ungol ang isinagot ni Romeo, anong ibig mong sabihin, anak? May malaking problema ba? Sa tingin mo kaya mo kaming magalit ha? Ha ha ha. Pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at seryosong nagbabala, marami na sa mga halamang gamot na ito ang nasira na. Tapos na proseso ng mga kemikal at ibinenta sa iyo. Ang mga normal na damo ay sumisipsip ng kakanyahan ng araw at buwan upang lumago. Naglalaman ang mga ito ng ilang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Gayunpaman, marami sa mga halamang gamot sa mga truck na ito ngayon ay hindi naglalaman ng anumang espiritual na enerhiya. Hindi lang iyon kundi naglabas din sila ng kakaibang amoy. Maliwanag, ang mga ito ay mababang kalidad na mga halamang gamot na naproseso gamit ang mga kemikal. Nang matapos magsalita si Ricardo, gulat na sabi ni Romeo, oh. Ilang beses nagbago ang ekspresyon niya. Nagalit ang kinauukulan na nagdala ng convoy nang marinig ito. Itinuro niya si Ricardo at sinimangutan, saan ka ba nanggaling? Kalokohan ang sinasabi mo dito. Ang mga halamang gamot na nasa kamay ni Mr. Diaz ay puro top-notch goods. Stop slandering us. Pagkatapos ay tinanong niya si Ricardo, bata, alin sa mga sinasabi mong inferior quality herbs? Let's check them out right now. Casual nang umiti si Ricardo at itinuro ang isa sa mga truck. Haha, tawa niya. Sabi mo ang mga pinatuyong plum na ito ay mababang kalidad ng mga halamang gamot. Halika at buksan mo ang kompartimento ng kargamento upang makita nila. Saglit na kumislap ang mga mata ng kinauukulan bago humagalpak ng tawa. Parang wala siyang kinatatakutan. Nang buksan nila ang kompartimento ng kargamento ay napuno ito ng mga tambak sa mga tumpok ng tuyong plum sa loob. Lumapit si Romeo para tingnang mabuti sa kanginisyon si Ricardo na nagsasabing, hindi mo lang matiis na makita kaming magaling hajigulo. Ang mga pinatuyong plum na ito ay walang anumang problema.
Ano ang dahilan kung bakit gusto mong ibalik ko ang mga hilaw na materyales na ito? Mangarap pa. Tama na galit na sabi ni Harlow. Stop thinking about your own interests so much. Kailangan ba talagang makinig sa mga kalokohan mo? Ngumisi din si Elisa. Itong mga pinatuyong plum na ito ay ibinabad muna sa mga kemikal bago pinatuyo gamit ang asupra. Siguradong walang masamang tingnan ng mga ito ngunit hindi mo pa ba naaamoy ang kakaibang amoy na iyon? Ang mga normal na pinatuyong plum ay hindi magkakaroon ng ganoong amoy. Seryosong wika ni Ricardo. Napansin din ni Miranda ang isyong ito nang sumangot siya ng hangin at sinabing, "Tama, Theo. Pinapayuhan ko kayong suriing mabuti ang mga materyales na ito. Kung kinakailangan, ipadala sila sa isang espesyal na departamento ng pagsubok para sa pagsusuri. Huwag ilagay sa panganib ang buhay ng mga tao." Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng pangkat ni JDL. Sa sumunod na sandali, mukhang galit siya at galit na hinarap si Romeo. "Damn it! Malayo na ang nadala namin itong mga hilaw na materyales, at pinagbibintangan kami ng ganito. Kataas-taasan na ng summer, kaya naglagay kami ng mga insect repellents at mga desiccant sa truck para mapanatili ang mga materyales. Ano ang malaking bagay?" Sa mabagsik na kilos, sinenyasan ng team leader ang driver na umalis. Ang pamilya ni Romeo, sa takot na mawala ang mga materyales, ay mabilis na pinigilan sila. "Don't go. Don't leave. Sinong may sabing wala kaming tiwala sa'yo? Hindi kami makikinig sa mga paninirang puri nitong munting bastos at kay Willis." Nag-aalalang pakiusap ni Elisa. "Tama. These raw materials are perfectly fine. Inggit lang sila sa tagumpay natin. Sir, please start unloading the truck." Mabilis na sigaw ni Harlow. Napabuntong hininga naman si Romeo at galit na pinagalitan si Miranda. "Miranda, umalis ka dito kasama siya. Akala mo hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan mo." Sa sobrang galit ni Miranda ay namula ang kanyang maselang mukha, at sisigot na sana siya, ngunit hinayla siya ni Ricardo. "Let's go. Magsisisi sila," sabi ni Ricardo. Nang marinig ito, mukhang mapanlate at mapang-uyam ang pamilya ni Romeo. Sombrero. Panghihinayang. Ang sarap niyan. Nagbubuga sila ng kalokohan dahil namumula sila sa selos. "Bilasan mo at mawala ka." Sa likod nila, umalangaw ang boses nina Elisa at Harlow na puno ng tagumpay at pangungutya. Habang papaalis sina Miranda at Ricardo sa factory premises at sumakay sa kotse, namumula pa rin sa galit ang mukha ni Miranda. Sa totoo lang, ang makita ang mayayabang na mukha ng pamilya ng kanyang tiyuhin ay hindi kapani-pani walang nakakainis. Gayunpaman, ang higit na ikinabahala niya ay ang isyong ibinangon ni Ricardo. "Ricardo, may mali ba talaga sa mga hilaw na materyales na yan?" Tanong ni Miranda na napakagatlabi. Of course, tumango si Ricardo na may katiyakan. "Ano ang dapat nating gawin? Kung gagamitin nila ang mga materyales na ito upang makagawa ng mga gamot na napupunta sa merkado, hindi ba ito makakasama sa mga tao?" Tanong ni Miranda, halata ang pag-aalala niya. Kabanata 119 na bawiin ang lahat. Bakas sa mukha ng magandang CEQ ang pag-aalala. Malaking alalahanin ang mabahong plum sa sasakyan ngayon. Ang plum ay ang hilaw na materyal para sa plum na uling, na may mga katangian ng hemostatic at isa sa mga sangkap ng golden wound medicine ng Lowe. Kung mayroong anumang mga problema sa ika-plum, ang Lowe's golden wound medicine ay maaaring maging hindi epektibo. Maaaring mawala ng buhay ang mga nangangailangan ng hemostatic na gamot na ito. Nang tanungin ito ni Miranda, tiningnan siya ni Ricardo nang may pasasalamat. Ang kanyang asawa ay mabait kung tutuusin. Sa sandaling ito, mas nababahala sila kung ang gamot na ginawa ay makakasama sa mga tao kaysa sa kanilang pagtatalo sa pamilya ni Romeo. Tama. Kung ang gamot na ito ay pumasok sa merkado, ito ay maaaring walang epekto o kahit napapatay ng mga tao. Tumango si Ricardo at sinabing, "Ano ang dapat nating gawin?" Si Tito Romeo at ang kanyang pamilya ay hindi nakikinig sa atin at nagpipilit na kolektahin ang mga ito. Talagang gagamitin nila ang mga gamot na ito para sa produksyon. Matigas na sabi ni Miranda.
Mayroon ka pa ring mga numero ng telepono ng ahente, di ba? Makipag-ugnayan sa kanila at sabihin sa kanila na huwag hawakan ang anumang mga padala mula sa Lowe's Pharmaceutical na susunod na darating. Suhestyon ni Ricardo, ngunit pagkatapos ay ikinaway ang kanyang kamay, kalimutan mo na iyon. Baka hindi ka pakinggan ng mga ahenteng iyon. Hayaan mo akong hawakan ito. Ngayong ang 4 na bagong gamot mula sa Lowe's Pharmaceutical ay mahusay na nagbebenta, ang mga ahenteng iyon ay sabik na naghihintay ng mga padala. Sa ganoong mga pangyayari, maaaring hindi sila makinig kay Miranda, ngunit dahil direktang nakipag-ugnayan sa kanila sina Eric, Fraser at Kaylan sa pamamagitan niya. Mas nahihikayat niya sila kaysa sa kaya niyang mag-isa. Susunod, hihilingin ni Ricardo kay Eric na maghatid ng isang espesyal na bagay sa ngalan ng kanyang sarili sa mga pangunahing distributor na ito hanggat ang isang tao sa mga distributor na ito ay nakipagtulungan sa kanya. Matutulungan niya si Miranda na mabawi ang kanyang reputasyon. Sa sandaling iyon, biglang may naisip si Miranda, "By the way, why don't we report directly to relevant departments instead? Pwede ba nating hayaan na may pumunta agad dito at imbestigahan itong mga batch ng medicinal materials?" Natawa si Ricardo nang marinig ang mungkahi nito, "Bakit tayo magre-report ngayon? Kung maayos nating hahawakan ang mga bagay-bagay, makakatulong ang insidenteng ito na mabawi mong muli ang kontrol sa Lowe's Pharmaceutical. Napakaraming effort ang ginawa namin noon, payag ka ba talaga na ibigay na lang kay Romeo? Kahit hayaan siyang sirain ang kumpanya at ang bagong gamot. Sa pagkakataong ito, hindi lang gusto kong kontrolin mo ulit ang Lowe's Pharmaceutical, pero sipain mo rin ang tito at lola mo ng tuluyan sa kumpanya pagdating ng panahon, ikaw ang magiging chairman ng kumpanya at hahawak ng halos lahat ng bahagi nito." Matapos makakuha ng malaking halaga ng mga panggamot na materyales mula sa JDL, si Romeo ay tuwang-tuwa at ang mga departamento ng produksyon ay nagtatrabaho sa buong orasan nang walang tigil kahit isang sandali. Sa madaling pag-access na ibinigay ng iba pang mga industriya na pag-aari ng pamilya Lowe, isa pang batch ng gamot ang handa na para sa kargamento sa loob ng 2 araw. Ito ay agarang ipinadala sa iba't ibang mga ahente. Kaninang umaga, pumunta si Ricardo sa isang tindahan na tinatawag na Rejuvenation Pharmacy. Nagsaliksik siya ng mga formula nitong mga nakaraang araw at pumipili ng ilang uri na maaaring gawing mas produce bilang mga gamot. Sa oras na iyon ay magkakaroon siya ng isang tao na gumawa ng mga sample para sa bawat uri na pagkatapos ay ipapamahagi sa mga pangunahing ahente tulad ng Flynn. Ang layunin ay simple, hayaan ang mga ahente na ito na maunawaan na ang lahat ng mga gamot kabilang ang Love Light ay binuo ng kanilang mga sarili. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa kanila maaari silang makakuha ng pinakamataas na benepisyo sa hinaharap. Pagdating pa lang ni Ricardo sa botikang ito, hindi sinasadyang kumunat ang kanyang noo. Nakita niya ang Lowe's Gray Hair Reverse Essence, Lowe's Scar Removal Cream, Golden Wound Medicine, kahit na Love Light na mga kapsula, lahat ay nakadisplay sa mga stand sa malaking parmasya na ito. May mga ad sa labas na nagpo-promote ng ilang mga uri ng gamot. Nakaramdam ng matinding galit si Ricardo, hindi niya napigilan. Ang una ay isang cost-effective na gamot na ginawa niya para makinabang ang mga pasyente ng leukemia, gaya ng sinabi ni Albie, ay naging isang elixir na napakataas ng presyo. "Romeo, walang puso kang negosyante. Kakayanin ko ang pagtaas ng presyo ng Gray Hair Reverse Essence at Scar Removal Cream, ngunit ang halaga ng Love Light ay sadyang mapangahas." Nagmura si Ricardo sa loob, lalong lumakas ang kanyang determinasyon na bawiin ang Lowe's Pharmaceutical mula sa pagkakahawak ni Romeo. Sa sandaling ito, nagtanong ang isang kawani ng parmasya, papalapit sa kanya. "Sir, may kailangan po ba kayo?" Itinuro ni Ricardo ang mga kapsula ng Love Light at nagtanong, "Saan ka nakakuha ng ganitong uri ng gamot? Hindi ko matandaan na may distributor ang Edolan para sa gamot na ito." Nagalit siya sa sobrang presyo ng Love Light at kahinala sa pagiging tunay nito. Bago pa makasagot ang babaeng clerk ng tindahan, may humagalpak ng tawa. "Hahaha. Sa akin nang galing. Anong problema?
Ito ay si Sonny, isang lokal na ahente na dati nang sinubukang dayain si Miranda kay Victoria ngunit nabigo ng husto. Pinalayas siya ni Ricardo nang humingi siya ng kooperasyon. Tumingin si Sonny ng masama kay Ricardo at sarkastikong sinabi, "O tignan mo, hindi ba ang walang kwentang lalaki na ito mula sa pamilya Low?" Ay teka, hindi ko na dapat sabihin yun simula nang pinalayas ng pamilya Low ang amo mong babae. Pagkatapos ay ipinagmalaki niya ang pagkuha ng 4 na bagong karapatan sa pamamahagi ng droga mula kay Romeo. Napabuntong hininga si Ricardo pero hindi ito binitawan ni Sonny. Ipinakilala niya si Ricardo kay Nelson Martin bilang manugang ng pamilya Low na tumanggi na bigyan siya ng mga karapatan sa pamamahagi bago maging sanhi ng pagkawalan ng pera sa mga lokal na parmasya sa Edoland. Nginitian ni Nelson si Ricardo at sumang-ayon na siya ay talagang napupuot. Gayunpaman, kinutya siya ni Sonny sa pagsasabing mayroon na siyang karapatan sa pamamahagi habang inutusan ang kanyang mga manggagawa na magdala ng mga kahon ng gamot na may petsa ng produksyon na nagpabagabag kay Ricardo. Hindi ito maganda. Ito ang pinakabagong gamot ng Lowe's Pharmaceutical, kakagawa lang. Kabanata 120. Kakayanin mo ba ang iyong asawa? Ito ay Lowe's Pharmaceuticals, kakaproduce lang. Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Oo. Pagkakuha ko ng mga paninda, dinala ko kay Nelson. Ano sayo? Tumango si Sonny at pinuri muna si Nelson bago nakangising tanong. Nakangiting nagpasalamat sa kanya si Nelson at saka mahinang sinabi kay Ricardo, "Sir, gusto mo bang bumili ng gamot? Bumili ka na at umalis ka na. Huwag ka nang magtanong dito. Nakakainis." Hehe. Ang 4 na bagong gamot mula sa Lowe's Pharmaceutical ay ibinebenta na parang mga hotcake ngayon. Maaaring ibigay sa kanya ni Sonny, kaya natural na gusto niyang pasayahin si Sonny. Nang makitang magkaaway si Sonny kay Ricardo, hindi nagatubili si Nelson na tumayo sa panig ni Sonny at mapanuksong tinutuya din si Ricardo. Nang marinig ito, masayang tumawa si Sonny at mukhang natuwa, "Nelson, tama ka. Sa susunod na bibigyan kita ng higit sa 20%. Maraming salamat dito." Ngumiti ng malapad si Nelson. Habang tinitignan ang ekspresyon ng dalawang lalaking nasa harapan niya, hindi napigilan ni Ricardo na umiling, may mali sa batch na ito ng mga bagong paninda. Kung ayaw mo ng gulo, mas mabuting huwag mo nang ibenta. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Ricardo, natigilan saglit sina Sonny at Nelson bago sunod-sunod na tumawa. "Anak, sinong tinatakot mo? Ano? Nakikita mong nakukuha ko ang mga karapatan sa ahensya kaya sa tingin mo ay hindi patas. Di bale. Naiintindihan ko naman. Hahaha." Pang-iinis ni Sonny. "Anong problema? Ibebenta ko sila. Fair na. Ilagay mo na lahat ng bagong gamot na dinala ni Sonny para sa akin dyan. Mabenta ang mga gamot na ito ngayon." May mga naiinggit. Nilibak din siya ni Nelson sa pamamagitan ng pagpayag sa isang empleyado na ilagay ang lahat ng 4 na uri ng gamot sa mga display shelves. Napakunot ang noo ni Ricardo nang makita ito. Hindi niya alam na kahit si Sonny ay nakakuha ng mga karapatan sa ahensya. Pinaalalahanan lamang niya ang malalaking ahente sa pamamagitan ni Eric et al. Na iwasan ang mga gamot na ito na dumadaloy sa merkado. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang hindi may iwasang sitwasyong ito sa Edoland. Sina Sonny at Nelson ay kinuha ang kanilang sariling mga salita bilang biro. Paano sila nakikinig? "Bilasan mo. Umalis ka sa dinadaanan ko. Maligaw ka. Huwag kang hamarang sa dinadaanan ko." Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw na puno ng kabastusan ang umalangaw-ngaw. 2 taong nakasuot ng bodyguard na may bitbit na isang binata ay sumugod sa botika kasama ang mga mantsa ng dugo sa kanilang daan. Sa likuran nila, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang damit at may balisa at iritableng ekspresyon ang sumunod na malapit. Ang kaninang sigaw ay nanggaling sa babaeng ito. "Bilasan mo. Kunin mo ako ng isang bote ng Lowe's Golden Wound Medicine. Nagbebenta ka dito ha. Bilasan mo at ilapat mo sa anak ko." Pagkapasok ng mayamang babae ay sumigaw ito ng buong lakas. "Anong nangyayari dito?" Mabilis na lumapit si Nelson at nagtanong.
Ininspeksyon ng anak ko ang construction site nang mahulog ang isang steel bar at tumagos sa hita niya. Pagkabunot nito ay tuloy-tuloy ang pagdurugo nito. Bilasan mo, painumin mo siya ng gamot. Hindi ba tumitigil sa pagdurugo ang golden wound medicine ni Lo? Huwag ka na lang tumayo dyan. Let me tell you, my husband is Aditya Ramos from Ramos Construction. Kung may mangyari man sa anak ko, asahan mong magsasara ang mga pinto ng botika mo. Banta ng mayabang na si Ginang Ramos. Oh, so you're Mrs. Ramos. Jaden, bilasan mo lagyan mo ng gamot si Mr. Ramos. Namutla ang mukha ni Nelson nang marinig ito ngunit hindi siya nang ahas na magpabeya. Agad niyang utos sa matandang doktor na nakaupo sa tindahan. Ang Ramos Construction ay isang malaking kumpanya ng konstruksyon sa Edoland. Hindi kayang saktan sila ni Nelson. Ang doktor na si Jaden Blair na siyang namumuno ay nagmamadaling may buhatin ang binata sa kama sa loob ng kanyang clinic room. Kinuha ng isang shop assistant ang isang bote ng Lowe's Golden Wound Medicine na nakadisplay lang sa shelf bago sumunod din sa kanila sa loob. Napansin ni Ricardo ang sitwasyong ito nang singkit ang mga mata at mabilis siyang pinigilan, sandali lang. Huwag mo nang gamitin ang bagong dating na batch ngayon, wala na bang natitira sa dati? May mali sa batch na ito ng gamot. Nang marinig ang pananalitang ito, nagdilim ang mukha ni Nelson, anak kung wala kang pambili ng gamot, lumabas ka na. Kung patuloy kang nagkakalat ng tsismis, kakasuhan kita ng paninirang puri. Diretso ring itinuro ni Mrs. Ramos si Ricardo na nagmumura. Saan nanggaling ang munting bastard na ito? How dare he delaying my son's injury like that? I'll kill him. Nanlamig ang mukha ni Ricardo nang marinig ang mga salitang ito. Hindi ako makikipagtalo sa iyo dahil naiintindihan ko kung gaano ka nag-aalala tungkol sa iyong nasugatan na anak, ngunit mangyaring bantayan ang iyong wika. Oh really? May narinig ba ako ngayon lang? Sa Edoland may mga tao pa rin na may lakas ng loob para takutin ako. Sino ka ba? Ang mayamang babae ay nagtaas ng kilay na nagtatanong, anong uri ng koneksyon ang maaaring mayroon siya? Nabalitaan mo na ba si MS Low from Low family? Siya ang hired gigolo niya. Ngumisi si Sonny sa tabi niya. So medyo gigolo lang siya. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, sisirain kita ngayon. Ngumuso ang mayamang babae sa kanyang mga sinabi at itinuro ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, na sinaway si Ricardo ng may pagmamataas. Mapanganib na ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata sa kanyang sinabi. Hoy Ginang, ganyan ka ba talaga kayabang sa labas? Mapoprotektahan ka kaya ng asawa mo sa gulo. Nanganganib na mawala ng buhay ang anak mo at ako lang ang makakapagligtas sa kanya. I promise luluhod ka at magmakaawa sa akin. Mapanuksong natawa ang mayamang babae sa pahayag na ito. Ha? Tama ba ang narinig ko? Gusto mo lumuhod ako para sayo? Tumawa rin ng malakas sina Sonny at Nelson. Ricardo, mas mabuti pa sigurong huwag mong guluhin ang jowa mo sa labas, ha? Hehe. Lumuhod si Mrs. Ramos para sa iyo. Nakakatuwa. Ang gininto ang sugat na gamot ni Lo ang makakapigil sa mabilis na pagdurugo ni Mr. Ramos. Ilan sa mga empleyado ng tindahan na naruroon ay tumingin kay Ricardo na para bang isa itong clown. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na boses, may nangyaring masama. May nangyaring masama, madam. Ang sugat ng young master. Nahawa na. Agad tumakbo palabas ng klinik ang isang bodyguard na sumisigaw. Nang marinig niya ang balitang ito, nanlaki ang mata ng mayamang babae sa gulat at parang baliw na nagmamadaling pumasok sa klinik. Mukhang nagulat din sina Sonny at Nelson bago sumunod sa likod niya. Pagkapasok ay nakita nilang hindi lang dumudugo ng husto ang kanang hita ng binata kung saan natusok ang mga bakal na rehas kundi mayroon na ngayong malawak na ulcer sa paligid ng sugat. Basang-basa na ng dugo ang kamang kinahihigaan niya. Nawala ng kulay ang labi ng lalaki dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang matandang doktor ngayon ay mukhang nalilito. Bastos ka, anong gamot ang ginamit mo sa anak ko? Paano nahawa ang mga sugat ng anak ko?
Galit na sinaway ng mayamang babae ang doktor habang paulit-ulit itong sinasampal. Ginamit ko ang Lowe's Golden Wound Medicine paano magkakaroon ng anumang problema. Maluhaluhang depensa ni Jaden habang pinuprotektahan ang kanyang ulo mula sa iba pang suntok sa pamamagitan ng pagtakip dito ng magkabilang kamay. I swear that all I used was Lowe's Golden Wound Medicine. How could things turn out like this? Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Jaden, ang galit na mayamang ginang ay tumingin ng masama kay Nelson. Nakakasama ang gamot na binibenta mo. Matindi ang paghihirap ng anak ko dahil dito. Hindi na maituloy ang operasyon ng botika mo. Ay demanda kita at sisiguraduhin mong babayaran mo ang mga ginawa mo. Sa sandaling ito, si Nelson ay ganap na natigilan, ang kanyang mukha ay napuno ng kulay. Mabilis ding nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sonny na nagpapakita ng matinding gulat at pag-aalala. Totoo kaya ito? Talaga bang natama ni Ricardo ang ulo? Talagang nagkaroon ng mga problema ang batch na ito ng bagong gamot? O hindi,